Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. Ayan, Ate Tamura, shoutout po. Hello po sa inyo at sana maayos na tong ating live. Sana hindi na tayo ma-disconnect sa wifi. Kanina kasi nalipat ako ng ng isa kong wifi eh. Mas malakas yung isa ko. Etong isa mahina. Nalipat ako doon. Kaya nawala yung signal ng isa kong wifi. Kaya bumalik ako ng live ngayon. Sana maayos. Ayan, hindi tayo mawala ng signal. Ayan, umulan kasing bigla kanina eh. So maraming salamat po sa mga nanonood ng ating upload, mga pinremiere natin kaninang umaga. Thank you po. So diretso na po kagad tayo dito sa ating topic. Ito pong bias hearing nito si Bato na magpapatawag daw po ng Senate hearing patungkol sa drug war. Ito lang, Diyos ko po naman, Senator Bato, mag-uutuan ba tayo dito? Parang sino ba ang chief PNP noong may drug war? Si Digong. Ikaw ang PNP chief noon, Senator Bato. Tapos ikaw magpapatawag ng hearing sa Senado patungkol sa EJK. Ay, naku naman, Senator Bato, ano ba naman? Huwag mo namang gawing tanga lahat ng Pilipino. Yung mga DDS, alam namin, tanga yan, mga bobo yan. Pero kami, wag naman kami, Diyos ko naman, wag naman masyadong yuraka ng aming mga kaisipan. Alam naman namin mag-uutuan lang kayo doon. Palinitawin ninyo ni Bongo at ng tamulmol na si Robin Padilla hindi bumenta ang assassination daw na attempt sa kanya. Palilitawin nyo lang na malinis ang konsensya ni Digong. Putang, ano pa ba iniingatan nyo dyan sa matanda na yan? Mamamatay na yan. Dapat singilin na yan sa kanya mga kasalanan. Diba? Sus Mariosep. Heto po sabi ng Rappler. Would you believe drug war architect De La Rosa to launch own probe inviting Duterte? Ayan. Sabi dito, the question now is, will Senate President Chis Escudero allow Senator Bato De La Rosa to use the upper chamber to further his agenda? Diba? Diyos ko naman, Senator Bato. Alam namin na super loyal ka kay Digong. Pag sinabi ni Digong na kumain ka ng tae, kakain ka ng tae. Tapos mag-EJK hearing kayo. Diba dapat nga mag-inhibit ka dyan eh. Ibigay mo sa ibang yan. Kuwari, kay Tulpo. Pwede ba yan kay Tulpo? Diba? Pag sinabi ni Digong, Bongo, tumalong ka sa tulay, tatalon yan. Itong si Robin Padilla, pag sinabi ni Digong, Robin Padilla, tumalon ka sa helicopter ni Kibulok, walang parachute, tatalon yan. Ganyan po ka-loyal yung mga tamulmol na senador na yan. Alam nyo, sobra pong nababastos na ang Senado. Dati pag sinabi, Senado, diba, maalala mo, Blas Ople, Kit Tatan, Chopisto Gingona. Maalala mo yung mga magagaling na senador, Miriam Defensor, Juan Plavier. Ngayon kapag sinabi mo, Senado, puro clown. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla. Tapos ito pang si Jaime Marcos, si Cayetano, Sus Mariosep, tas dadagdagan nyo pa ng mga pulpol, si Kibulok, si Willie Revillame, si Philip Salvador, puro mga pulpol, mga kriminal. Hindi porke artista, susuportahan na. Si Kibulok, pastor-pastorang kriminal. Sus Mariosep, masyado. Yan gagawin hearing ni Bato ay to discredit the Quadcom of the House. Yun nga po, tapos ano gagawin?
O, kapag nagpa-hearing na, ano na gagawin? Iko-contempt si, Royina Garma, si Kerwin Espinosa. O, tapos ano ang sasabihin? The next hearing, binabawi na ni Royina Garma ang mga pinagtapat niya sa Quadcom. Kaululan. Diba? Kaululan na yan pag ganyan. Sa totoo lang, kapag itong si Chis Escudero, pinayagan na magkaroon ng hearing, itong si Bato de la Rosa patungkol dyan sa EJK, pag inano yan ni Chis Escudero, pinayagan, ewan ko na lang kay Chis Escudero kung dyan masisira Chis Escudero. Dyan siya mawawalan ng integridad at kredibilidad kasi kumakampi siya sa mga kriminal. O, Ate Tamura, bago siya magiring ng ibang issue, magpakita rin siya sa Quadcom. Yun nga po, duwag na duwag eh. Meron pang mga interparliamentaring iniisip. Masisira daw ang interparliamentary. Oh. Bakit yung mga kongresista kapag pinatawag sa Senado, sumisipot sila? Sabi dito ni Bato, Senator Ronald Bato de la Rosa remained firm in his decision not to attend the House probe into extrajudicial killings that happened under the administration of former President Rodrigo Duterte when he served as police chief. The irony is that he plans to conduct his own probe into the drug war of which he was considered the chief architect and which resulted in thousands of deaths. Diba yung Davao model? Kayo nila Digong ang may pakana niyan sa Davao. O tapos, ayan. Sus Mariosep. Kayo ang may pakana niyan. Tapos gagawin ninyo sa buong Pilipinas. Tapos ikaw ang maghihiring. O sabi dito, ipatawag natin. We will invite him. De La Rosa told reporters on Wednesday, October 16, when asked if the Senate Committee on Public Order chaired by him would invite the former president. Sus Mariosep. The senator said that the probe might start while the Senate is on break. If possible, kahit na ngayong break, motu proprio muna habang hindi pa na-refer sa akin yung resolution ni Senator Bongo. Diba? Sus Mariosep. Siyempre, wala kayo ibang gagawin dyan kundi pagtakpan ang ginawa ninyo. Diba? Puro gano'n na lang gagawin niya. Pagtatakpan ang mga ginawa nilang katarantaduhan ay Helen Makatsyag. Hello po. Diba? Puro gano'n gagawin yan. Walang ibang gagawin niya kundi pagtakpan. Itong si Digong. Mariosep. Sa Ingan Sara, hello po. Alam nyo, dismayado talaga ako dito. Nakakabuisit. Eto, katulad dito. November 18, 2016. Senator Bato, baka nakakalimutan mo to, sabi mo. Sa isang interview nung paparating na si Kerwin Espinosa galing ng Dubai. Sabi mo, sasabihin niya lahat kung sino yung supplier niya, sino yung distributor niya, upline, downline, protectors. Lahat-lahat ng nakinabang sasabihin niya, that's how important he is. Yan ang sinabi mo. Ngayon, nung umaten ng Quadcom si Kerwin Espinosa, ang sabi mo, ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Bakit siya maggawa-gawa ng istorya samantalang noon ang bait-bait niya nung nasa kustodiya namin? No, he is not a credible witness. Kahit naman siguro ako, nasa kustodiya niyo ako nung panahon na yon, ako si Kerwin Espinosa. Kahit na sabihin ninyo nga kumain ako ng tae, gagawin ko, mabuhay lang ako. Diba? Grabe tong si Bato. Ibang klase ang nito, ang pag-iisip nito.
Paano magkakaroon ng integridad at kredibilidad ang isang hearing ng isang senador na kung saan siya ang pasimuno, arkitekto ng drug war? Paano yan? Paano magkakaroon ng ano yan? Ng ano tawag doon? Paano magkakaroon ng katotohanan yan? Sabi nga dito ni Bato, ibang klase na ang pinaniniwalaan nila, drug lord na. Drug lord na ang kanilang pinaniniwalaan para idiin ang Duterte allies. Drug lord na ang kanilang spokesperson. Bugok eh. Pinapatawag ka sa Quadcom, ayaw mong pumunta. Pinapapunta ka doon para maipagtanggol mo ang sarili mo, masabi mo ang side mo, ayaw mong pumunta. Tapos ngayon sasabihin mo, drug lord na ang pinaniniwalaan. Bob! Tira-tira. Mas magaling ngayon ang House kumpara sa Senate. Mas trusted ng publiko ang Congress. Ang Senate, pabantot ng image dahil kay Bato, Go, Padilla, Aimee, Lapid at Revilla. Ate Annalyn Palisok, hello po. Heart. Ate Heart, hello. Ate Maria P. Palisok, bakit ka ba takot, Bato? Nay Florita Heroy, abot hanggang langit ang aking pagsisisi na binoto ko sila Ruben. Robin, Go, Bato, mga walang kwentang senators. Diba ito yung kantang kapag pag naisip mo, mapapakanta ka, nakakaputang ina. Yun na maiisip mo eh. Diba? Yan ang maiisip mo dahil dito sa mga demonyong tao na to. Sabi pa ni Bato dito, ma-remember nyo ba yung ako sa ibang pamilya niya? Pinatira ko pa sa White House dahil takot umuwi doon sa Albuera. Inalagaan ko yan doon sa White House. Pinatira ko doon sa kwarto ng anak ko tapos ganun ang gagawin ko. Papatayin sila. Anong motivation ko para patayin sila? Itong si Kerwin sobrang kasinungaling. Diba? Kaya nga doon mo pinatira para hawakan mo sa leg si Kerwin. Para lahat ng iutos mo, gagawin ni Kerwin. Para hindi siya magurgur. Tinakot nyo eh. Hinawakan nyo sa leg eh. Diba kaya ito tuloy ang sabi ni sabi tuloy ni Benny Abante, instead of trying to explain yourself in media, why don't you face us? Oo, merong interparliamentary courtesy pero kaming mga congressman, pag inimbitahan sa Senado, nag-a-appear kami. Ito kasing si Bato, hindi niya kayang makipagtitigan doon sa mga biktima ng mga pamilya ng biktima ng EJK ni Digong. Iyakin kasi to eh. Si Bato. Diba? Kaya alam nyo nung nagsalita si Bato, sinabi niya, suntukin ko siya sa mukha kung makita ko siya sinungaling yan. Nung sinabi niya patungkol kay Kerwin Espinosa, lalong nakakababa ng pagtingin. Parang hindi senador. Parang barangay tanod lang. Kaya sabi din ni Bongo, lahat daw sa SONA 2016 to 2021, 6 na SONA, tuwing binabanggit daw yung pangalan, tuwing binabanggit ni Digong ang war on drugs, nagpapalakpakan daw ang lahat. Standing ovation ng Kongreso at ang Senado. Baka nakalimutan ni Bongo yung sinabi ni Bato noong 2019. Kung ayaw niyong pumalakpak, bukas ipatokhan ko kayo sa pulis. Palakpakan kayo lahat dyan. Kaya ito, sarswela na naman tong gagawin sa Senado na to. Maglolokohan na naman tayo dyan sa Senado. Tatarantaduhin nyo naman mga Pilipino. Kung ano-ano na naman kabulastugan ang ipapalabas nyo. Tapos iko-contempt si Regina Garma, si Leonardo, si Espinosa. Tapos pag susunod na hearing, umiiyak si Garma, si Kerwin,
sasabihin, pinilit lang po kami ng Quadcom. Kasi under duress na naman sila. Ay, naku po. Dito malalaman si Chis Escudero kung kanino siya sa Senado. Oo, yun nga, totoo yan. Christopher Floro, bakit ginawa niya dati research person si Kerwin Espinosa, drug lord yan, di ba? Para din si De Lima. Utos nga ni Bato yun eh. Utos ni Bato de la Rosa na idiin. At kaugnay ng usaping yan. Para idiin itong si De Lima. At tapang tao, sabi ni Ate Maria P. Junbal, gandang hapon. Kuya Randy Gorospe. Okay, Kuya Junbal, pagbigyan na natin si Bato, ilang buwan na lang, hindi na makakabalik. Yun nga, ilang buwan na lang naman yan sa Senado. Kaya lang, gagamitin na naman ng resources ng gobyerno para linisin ang pangalan ni Digong. Doon kayo umattend sa Quadcom para makatipid ang Senado. Hindi mo na kailangan ng hearing dyan, Bato. Doon ka sumagot sa Quadcom. Ano ba kinakatakot mo sa Quadcom? Baka maiyak ka. At kaugnay ng usaping yan, makakausap natin ngayon si Senador Bato de la Rosa. Senador, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Corina, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayaw daw po ninyo talagang dumalo sa Quadcom hearing. Bakit? Yung nga, Corina, alam mo, kung hindi lang ako senador, anytime pwede akong dumalo dyan. Pero Naks naman. Kung ikaw talaga, para ka sa katotohanan, wala kang tinatagot, wala kang iniiwasan, wala kang pinagtatakpan. Kahit presidente ka pa, pag pinatawag ka ng Quadcom, pupunta ka, malinis mo lang pangalan mo. senador kasi ako, ayaw kong magiging precedence sa pag-violate ng inter-chamber courtesy. Pagdating ng araw, yung mga future senators, ako ang palaging gagawing precedence yan. Kapag mayroong pangalan ng senador na nababanggit sa hearing doon sa lower house, sila i-require na mag-attend, sabihin nila, dahil inunahan kasi ito ni Bato eh. Kaya tuloy tayo, nasisira yung ating trabaho dito, wala tayong magawang trabaho. Dahil imagine, 24 lang yung mga senador, kung magsige attend yan ng mga hearing doon sa lower house, ay wala na mangyaring legislative function yung Senado. Katarantaduhan yun, isang araw lang. Hindi ka naman 3 taon maghihiring sa Kongreso. Katarantaduhan yung sinasabi mo, Bato. Wag kami. Halata ka lalo sa sinasabi mo. Sabi ni Ate Maria P. Junbal, takot sa Quadcom kasi mabibisto alibay niya. Parliamentary lagi sinasabi. Ate BUT, na Emilda Talaugon, hello po. Kaya nakakawalang ganang umuwi dyan sa Pinas, makmak, daming mga anomalya. Kuya Randy, dapat hindi manalo yan si Bato at Bongo para pwede na siya ipatawag sa Quadcom. Diba? Katarantaduhan yun, hindi ka naman 3 taon maghihiring dyan, uuwi ka rin naman eh. After ng ilang oras, Sus Mariosep, ano ba yan, Bato? Unlike sa lower house, at 300 plus sila, kung imbitahan sila sa Senado, marami pa sila doon na maiwang kasamaan na magtatrabaho. Paano? So yan, aking problema dyan, yun lang ang aking problema, kaya ayaw kong mag-attend. Ayaw mo nga mag-attend kasi nga pag nag-attend ka, yari ka. Masusukol ka dyan, maiipit ka. Kailangan mo magsabi ng katotohanan. Diba? Galawang to eh. Galawang Inday Sara Duterte rin to eh. Paano po kung magkaroon ng parallel o yung ganun din pagtawag para sa hearing naman sa Senado? Hindi po ba minsan din sa, alam naman po niyo, sa kasaysayan po ng mga ganitong nangyayari sa pagitan ng Kongreso at Senado, naimbitahan nyo na rin si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Senado para sa isang pagdinig ukol sa dating issue naman ng pagre-recruit ng mga estudyante para sa NPA. Nangyari din po yun, hindi po ba? Hindi man din siya nag-attend. Okay. Si So, dating Representative Sara Elago din po, tinawag din ukol sa issue ng red tagging, hindi po ba?
I don't know kung hindi pa ako senador noon, hindi ko alam yon. Si Akop, umattend si Akop dyan sa Senado. Pero yung kay Raul Manuel, hindi man siya nag-attend. Okay, so hindi po kayo naniniwala na dapat pong lumalabas o pinapatawag ang isang miyembro ng kabilang bahagi ng Kamara? Yun nga, dahil nga dyan sa tradisyon na inter-chamber courtesy, ayaw kong, as I've said ko rin Wala kaming pakialam dyan sa inter-chamber courtesy na yan o inter-parliamentary courtesy na yan. Pipirma kami, buong Pilipinas, na hindi namin iintindihan yung inter-parliamentary na yan, yung tradisyon na yan. Yung lecheng tradisyon na yan. Hindi namin yan titignan. Wala kaming paki dyan. Ang gusto namin malaman ng katotohanan kung ano ang nalalaman ni Digong, ni Bato, ni Bongo, ni Muking. Ni Muking Espino tungkol dyan sa EJK. Kaya pala ang laki ng CIF ni Digong, Confidential and Intelligence Funds. Dahil dyan pala kinukuha ang mga bayad o reward sa mga kapulisang nakagurgur ng mga VIP na mga kalaban ni Digong sa politika at sa negosyo ni Michael Yang. Kung swapang la ako na pagkatao, na gusto kong i-clear kagad yung pangalan ko, I don't care dyan sa mga inter-chamber courtesy na yan. Ibabayulit ko kagad yan. Pero hindi ba ako makasarili? Ang iniisip ko yung institution that I represent, the Senate. Ayaw kong masira yung tradisyon na yan ng lehislatura. Kaya hindi ako pupunta. Pero kung swapang la ako, yung gusto kong makasarili ako, sirang-sira na nga Senate dahil sa inyo i-clear ko kagad ang pangalan ko dyan, punta ko kagad dyan. Pero iniisip ko yung institusyon. Iniisip ko yung institusyon. Ayaw ko nga magiging presidents. Mayroon po kayong hinala na nasa likod nitong pagbaligtad ni Garma? Yung pressure sa kanya, yun na-pressure siya. So ito pong lahat ng kanyang sinasabi sa palagay po ninyo ay gawa-gawa lamang, kathang-isip, or sabi nga po ninyo, ipinipilit lang na kanyang sabihin? I don't know I don't know really, pero ako yung nagdududa kasi yun nga, isipin mo yung kanyang affidavit, siya kayang gumawa ng affidavit niya na sinabi niya na pinapahanap daw siya ni President Duterte ng isang opisyal na magdadala sa war on drugs na Iglesia ni Cristo. I don't know kung sinabi ni Pangulong Duterte yan. Baka mamaya yung gumawa ng kanyang affidavit gusto lang idama yung Iglesia ni Cristo para magalit yung Iglesia ni Cristo kay Pangulong Duterte. Dati po kayong... That's not immaterial. That's immaterial sa yung sasabihin niya. Pero bakit pinipilit na idamay sa kanyang affidavit yung Iglesia ni Cristo? Opo. Senador, dati po kayong... Iglesia ni Cristo nga daw yung si Leonardo Diba? Ang pinapahanap nga ni Digong Iglesia ni Cristo. Na opisyal. Imposible namang ibang tao gagawa nung statement ni Garma. Diba? Gawain nyo kasi yun Yung statement ni Kerwin Espinosa, kayo daw ang gumawa, kayo nagutos. O kaya, iniisip mo, ibang nagawa ng statement ni Garma kasi ginawa nyo yan kay Kerwin Espinosa. PNP Chief, ano pong inyong masasabi sa ginagawang investigasyon naman ng PNP sa mga dating hepe tungkol dito sa sinasabing reward system? 20,000 hanggang 1 million daw ang bigayan. Well, walang problema dyan. Walang problema. If you are the Chief PNP and the Chief PNP is at the receiving end of all these issues, then by all means, magawa ka rin ng pag-finding initiatives mo para naman makuha yung PNP, malalabas yung katotohanan. Andun na nga sa Quadcom yung katotohanan di ba? Ngayon,
Kaya ka magpapahiring sa Senado para pasinungalingan ang lahat ng sinabi ni Garma Espinosa at netong mga ilan pa na magbibigay ng kanilang statement sa Senado, sa Kongreso. Ramon Querijero, ewan ko kung papayagan ni Chis Escudero ang parallel investigation. Ang gagawin nga po dyan, kukontrahin lang nila Quadcom. O kalat na ba to ang katotohanan? Tama, Tate Tamura, putik na ba to? Ang galing mo magpalusot, huli na kayo Sherwin Reds ng Alta Chera Homes, GMA Cavite. Mayaman to. Alta Chera. Alam ko yan. Malapit kami dyan. May tita kasi ko dyan sa General Mariano Alvarez. Malapit dyan yung bahay ng tita ko. Sa dami ng mga nag-testimony, pababayaan lang ba? Sabi ni Kuya Junbal, eto katulad niyan. Buti sana kung eto lang si Garma ang nagbigay ng testimonya. O etong si Santi Mendoza, yung issue kay Barayuga. O, nagbigay din ng statement yan. Si Espinido. Bata mo yon, bato si Espinido. Tauhan mo yon. Tauhan yun ni Digong yun. Nagbigay din ng statement. Diba? Pinapatungkulan ang inyong mga ginawa tungkol sa EJK. Diba? Kaya paano mangyayari ngayon na itong sinasabi mo, hindi totoo yung mga pinagsasabi ng mga tao na yan. Puro tauhan nyo yun Okay. Nako, marami pong salamat. Game na game po kayo sa pagsagot sa aming mga tanong. At sa pagpapaunlak po sa amin ngayong gabi, maraming salamat, Senador Bato de la Rosa. Pero hindi mo ko tinanong tungkol kay Kerwin Espinosa Ano pa ho ang gusto ninyong sabihin? May plataforma po tayo dito ngayon. Sabi nga ni Pinky, siya naman daw ang magtatanong. Okay. Senator Bato, magandang gabi po. Si Pinky po ito. Ako na po magtatanong sa inyo tungkol kay Kerwin Espinosa. Nasabi niyo na po na sinungaling si Kerwin at ang plano niyo po ay suntukin siya? Yun, sa inis ko, sa galit ko, dahil lahat ng kabutihan, binigay ko na sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngayon, gagawa pa siya ng istorya sa akin na kung ano-anong ginagawa niyang istorya. Napakasinungaling na tao na yan. Kaya yung galit na galit ako, kaya nasabi ko yun na gusto kong suntukin sa mukha yan para masira yung kanyang fake na ilong. So pagkatapos po nung kanyang sinabi, Senator Bato, balikan lang po natin na sabi pa nga niya, magbago na daw kayo. Hindi ho ba? Tsaka sinabi niya daw sa kanya na i-implicate si Senator Laila de Lima at si Peter Lim dito po sa drug trade. Sir, siguro kayo na po ang magsabi ng inyong reaksyon tungkol dito sa isiniwalat ni Kerwin Espinosa. Yes, Pinky. Unang-una, sinabi niya na nagsulat daw siya, nag-request daw siya sa otoridad na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang kaso. Napakasinungaling niya. Hindi yan nag-request, hindi yan nag-volunteer na umuwi, kundi nahuli yan doon sa Abu Dhabi. Kasi, nung ako'y Chief PNP, merong tumawag sa opisina ko, Office of the Chief PNP, isang OFW. Kasi ang OFW, galit na galit yan sa droga. Dahil yung kanilang pinaghirapan doon sa abroad, pinadala dito sa mga anak nila, yung mga anak nila dito na walang parents, ay madaling nabibiktima sa droga. Kaya galit na galit yung OFW sa droga. Kaya tumawag sa akin sa opisina ko nung meron sa impormasyon. Sabi niya, sir, si Kerwin Espinosa lumayas diyan sa Pilipinas, andito sa Abu Dhabi nagtatago. Opo. At dito siya yung napakamahal na condominium building. Doon siya sa yung pinakamataas nga, anong tawag ng term niyan? Penthouse nakatira. Opo. At nag-advance payment pa ng 1 year na advance payment. Andito siya, sir, baka pwede nyo hulihin. Sabi ko, sige, pinadala ko si General Ferro doon para mag-coordinate sa Abu Dhabi Police at sa ating police attaché na ka-assign doon na si Colonel Bagaluna at yung ating ambassador doon sa Abu Dhabi. So, in short, pumunta siya doon at nag-coordinate at
kumuha rin ng red notice sa Napolcom, Mhm. kaya nag-cooperate ng Abu Dhabi Police, hinuli si Kerwin at dinala dito sa Right. Pilipinas. Opo. Tapos, yes, So Senator, so ganito po no, I guess this is how it is. It's obviously his word against your word. Sinasabi niyo, walang katotohanan doon sinasabi ni Kerwin Espinosa. Si Kerwin naman sinasabi na sinabi talaga to sa akin ni Senator Bato de la Rosa to implicate Senator Laila de Lima. What do you plan to do about it, sir? Because he was under oath when he said that. Yeah, under oath siya at bumabaligtad siya. Ako hindi mo ako mahilig sa kaso-kaso, no? Hindi man ako sayang yung oras ko diyan, magpa-file lang kaso, walang kwentang tao yan, drug lord yan eh. Hayaan mo lang yan siya. Pero basta ito lang masasabi ko sa inyo. Sino paniwalaan ninyo? Yung isang drug lord o yung isang dating chief PNP? Yung ang sinasabi niyong drug lord, sinabi niya sa Quadcom, hindi siya drug lord, hindi siya pusher, gumagamit lang daw po siya. Ngayon, nalulung siya sa bisyo. Kasi may kaya sa buhay eh, maraming pera. Naging bad boy siya. Pero nagbago siya. Ngayon, dahil nga po yung ama niya ay tinuturo ding drug lord kahit hindi rin. Kaya nga tinrabaho kasi nga po kalaban sa politika, hindi sinuportahan si Digong. Kaya po pinagurgur din ng ama niya sa CIDG noon na si Marcos, si Marvin Marcos. Diba? Yan ang iaano nyo, yan ang sasabihin nyo, drug lord. Kasi nga, yun ang pinor-training nyo dun sa tao. Yun ang, kumbaga, turo nyo. Aminin mo, drug lord ka, turo mo pangalan to, dating Senador Laila de Lima. Etong si General Lot. Pati nga si Richard Gomez. Gustong ipatukhang. Gustong idamay sa tukhang, sa watchlist, sa drug list. Diba? Yun kasi ang inyong pinakilala sa media, sa taong bayan, kay Kerwin Espinosa kahit hindi naman. Na dinidedicate yung kanyang buhay. Oy, Bato, baka nagkakalimutan tayo. Umusok lang yung Goodbye de Lima. Napaputok, nagtatakbo ka. Paano mo sinasabing dedicate mo yung buhay mo sa amin? Kung i-dedicate mo talaga buhay mo sa mga Pilipino, ikanta mo si Digong. Aminin mo ang ginawa ni Digong sa war on drugs, sa EJK. Aminin mo. Diba? Sabihin mo, aminin mo, kung mahal mo talaga kami, ipapanalo ka namin pag ginawa mo yan, pag kinalaban mo si Digong. Sa pagtrabaho dito sa ating bansa. Anong trabaho? Anong bansa? Hindi mo kami pinagseservisyohan, Bato. Ang pinagseservisyohan mo, si Digong at si Kibulok. Si Kibulok na kriminal, na manyakol, ng bubulog, ng mga pastoral, na kaya kumakandidato ngayong senador para maging legal ang pambubulog sa mga pastoral niyang donselya. Hindi ka sa amin naglilingkod, Bato. Kahit kailan, hindi namin naramdaman. Kayo ba? Nandiyan sa comment section. Naramdaman nyo ba yung serbisyo ng isang Bato de la Rosa? Serbisyo ng isang Robin Padilla? Serbisyo ng isang Bongo? Ako wala. Ang alam ko lang, senador lang to, pero wala. Wala tayong napapala sa mga to. Si Digong at si Kibulok lang ang pinagseservisyohan nila. Kayo maniwala doon sa drug lord o doon sa dating CPNP? Doon kami maniniwala sa sinasabi mong drug lord. Doon na kami maniniwala. Kasi sa'yo, alam namin, ang loyalty mo, kay Digong, kay Kibulok. Wala kang ibang sinasanto. Wala kang ibang pinapanginoon. Wala kang ibang dinadasalan. Diba? Huwag na tayo maglukan, Bato. Alam na namin ang drama nyo. Alam na namin ang ginagawa ninyo nung EJK, War on Drugs.
Pinagsabwat-sabwatan nyo talaga yan ni Digong. Para si Michael Yang, umalagwa ng umalagwa ang negosyo. Para lahat ng kalaban ni Michael Yang, mawala. Yun ang talagang war on drugs. Kalaban sa droga ni Michael Yang. Yun ang mga dinali ninyo. Yun lang ang tanong ko sa inyo. Basta Senator, ako, my life is open. You can investigate everything. Yes, your life is open. Tuta ka ni Digong. Wala kang ibang amo kundi si Digong. Senator Bato de la Rosa, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Diba? Kita mo yung ano na yan? Nabudol tayo, Kuya Ayate Maria Pepalisok. Shoutout Danilo Gonzales. Lori Mamawag, bias kung sila mag-investigate. Tama po, dapat mag-inhibit ka. Kung gusto mong magkaroon ng EJK hearing sa Senado, mag-inhibit ka. Ikaw ang PNP chief noon eh. Siyempre, lilinisin mo pangalan mo. Lilinisin mo tumbong ni Digong. Raimundo Villanueva, hindi namin nararamdaman ang serbisyo ni Bato. Yari kayo ngayon. Kuya Cristobal, dapat noon yan, Bato, sinabi mo sa Senado 2016 para hindi sila naniniwala doon about De Lima. Call of Duty Mobile. Humpy-dumpy ba yan si Bato? Ay, nako. Option Zero. Magandang gabi po. Sabi ni Ate Sherwin Reds. Ba't ganun? Babae, Sherwin Reds? Buksan natin ulo mo ba to? Lalagyan ko ng laman. Wala ba laman? Kuya Cristobal, Bato, mas maniniwala kami kay Kerwin kaysa sa'yo. Jan Eric Paisto, ikaw Bato, meron bang naniniwala sa'yo? Yari ka Bato, sabi ni Raimundo Villanueva, simple me. Hindi ka namin pinaniniwalaan, Bato, Sami Ann Berioso. Kung di ka guilty, attend ka sa Quadcom. Ikaw yung ranking police na takot tumarap sa reklamo. Di mo na masisira ang credibility ni Kerwin. Bato, wag kang duwag, ito para sa akin. Karma is real. Binamay pa yung OFW yung nagturo daw kaya Kerwin. Diba, Teta Mura? Remio de Guzman, tama na ang paliwanag ninyo. Buko na kayo. Mark Anthony Balino, si Bato yung tao hanggat ilulusot ang sarili at ang ponya. Gagawin ang lahat, makalusot lang. Sabi na Teta Mura, utot mo daw blue. Ikaw ang sinungaling. Tama ba yan? Suntukin mo ang fake na ilong, hindi sinita ng isang senador. Dapat sa ICC na lang mag-investigate, Orlando Agni. Ayan. Lahat ng katapusan, ay lahat ng kasamaan may katapusan. Jason D. Renalyn Bambasi, depensa lang ni Bato yan, kakaya ginagamit ang Senado, watching from Ibaraki, Japan. Ay, nako. At Lori Mamawag, sila akusado tapos sila mag-investigate. Yun nga po eh. Diba, pretty boy, Bato, wag kami, mas maniwala kami sa hearing ng Congress kaysa sa Senado. Wow, ang laki na ng channel ni Makmak. Ha, malaki po ba? Ilan lang naman, hina nga eh. 419 ba? Tama ba? Hindi ako updated kung ilan yung aking subscriber eh. 419,228. Ayan. Salamat po sa mga nagsasubscribe, sa mga nagko-comment, mga nagla-like, nag-share ng ating mga video. Maraming salamat po. Ate Lori Mamawag, thank you. Yan, si Ate Lori Mamawag, simula nung small YouTuber ako, nandyan na yan. Kuya Danilo, thank you, shoutout. First time ko narinig pangalan ko kahit sa ibang vlogger, sa'yo lang. Dito po, babasahin ko po pangalan nyo. Basta ako po tapos nang mag-topic, babasahin ko po. Kapag tayo mahaba ang oras natin, babasahin ko po mga comment ninyo. Carl Cabalo, Sir Mac, watching here in Jeddah, Saudi Arabia, basang-basa si Bato. Chona, what? Elizaldo Molina, kilala na kayo, wala na kayong magagawa. Melissa Tusing Buscato, tama si Bato, Kerwin, walang kwenta siya, ang may kwenta, kaya hearing niya sa Senado, puro may kwenta. Option Hero,
Oh. Wala na maniniwala sa inyo. Kahit sino sa kapartido nyo ba to, inubos nyo tiwala namin sa iyo. Chas Aquascape. Dapat ubusin lahat ng pamilya nila para maranasan din nila. Chona, Bato, ikaw may kaso, ba't ikaw ang mag-imbestiga? Tama, may kaso ka sa ICC tapos ikaw mag-imbestiga sa Senado. Diba? Ang pangit nun, Chona. Oh, diba? Ang pangit nung ganung sitwasyon. Ikaw yung may kaso sa ICC tapos ikaw mag-iimbestigasyon sa Senado, diba? Parang ano yun, lilinisin mo pangalan mo. Rafael Bainado, ipatukhang na yan si Bato kay Duterte. Pwede ba yun? Papatukhang yung sarili. O atin kasi si Mr. President dati kung sila mag-imbestiga. Eh yun nga. Pero sa Quadcom, diba, hindi naman umattend Ate Lori. Renalyn Bambasi, mga Japinoy dito sa Ibaraki, Sir Mac, noon pa kay FLM, nakatuto kami. Shoutout po. Salamat, Ate Renalyn Bambasi. Ayan. Shoutout sa mga manonood natin from Japan. Okay. Option 0. Kaano-ano ba ni Bato si Banat Bay? Tuta lang po. Tuta lang ni Digong si Banat Bay. Kaya tuta din ni Bato yun. Ito si Bato, no? Latang-alata pagiging bias nito eh. Kaya kapag po nagkaroon ng hearing sa Senado, bias yan. Diba, wala tayo ibang maririnig dyan, kundi puro kababayabasan. Ni Bato. Puro kiling kaya Digong, kiling kaya Kibulok. Puro ganyan ang gagawin yan. Ay, nako. Kawawa na naman mga Pilipino nito. Paiikutin na naman ni Bato sa Senate hearing. Diba? O, Amang Juan, ayan, shoutout po. Kaya, nako, dapat dyan, hindi payagan ni Chis Escudero ang gaganaping hearing daw po sa Senado patungkol sa issue ng EJK. Saka nakakita nun, ikaw ang chief PNP, ikaw ang nagpapagurgur daw, sabi ni Kerwin Espinosa, tapos ikaw mag-iimbestiga. Nek-nek